Pag pumasok ka sa club, magiging professional ka. Pag pumasok ka sa isang magic club, dadami show mo. Pag pumasok ka sa isang magic club, gagaling ka. Talaga? Magandang araw mga brother and welcome sa another video ng Magic na Walang Daya, konti lang. At bago ko nga pala simulan tong topic na to mga brother, meron nga pala akong available na t-shirt na bao, yan, for only 300 pesos, yan, no? 'Di ba? Available siya sa white and black. Alright? So, 300 pesos, baka gusto mo mag-PM ka lang. Alright? So, let's do this, man. Maraming mga magician ngayon na naghahangad magkaroon ng magic club. Wala namang mali doon, mga brother. Lalo na kung talagang passion mo ang pagiging magikero. Ito na ngayon ang tanong dyan, mga brother. Ano ba ang intention mo? Bakit ka papasok ng magic club? Dahil ba gusto mong maging professional? Dahil ba gusto mong gumaling mag-magic? Dahil ba gusto mong dumami yung show mo? Kung yan ang nasa isip mo, brother, mali ka na kagad. Una, mga brother, no? Hindi lahat ng club okay. Hindi lahat ng mga magician sa loob ng magic club magagaling at professional. Real talk yan, brother. Pag pumasok ka dyan na ang intention mo ay dumami ang show, hindi totoo yun. Kasi hindi naman lahat ng magician sa loob ng magic club madaming show. Yung iba nga, madalas walang show. At hindi lahat ng nasa loob ng magic club professional or magagaling. Tulad nga ng sabi ko, mga brother, pag sinabing professional, napakalalim na usapin yan, bro. Di ko mo nakatuksido ka, naka-Amerikana ka, meron kang 30 parasol na ginaya mo lang naman kay Papa P, yung taga Bulacan, professional ka na. It's very wrong, motherfucker. Ang pagiging professional, brother, nasa sarili mo yan. Kung maitutulong ang club, baka konting-konti lang. Pero ikaw pa rin ang gagawa ng pagiging professional mo, bro. Totoo lang, mga brother, maraming mga magician ngayon sa Pilipinas na magagaling na wala namang magic club. At marami din professional na mga magician na wala ring club. Talagang professional lang sila. At ito pa ang reality, brother. Pagpasok mo sa isang magic club, hindi lahat ng nasa loob ng magic club makakasundo mo. Real talk yan, bro. Dahil yung nasa loob ng mga magic club na yan, may mga kanya-kanyang ego rin yan. Siyempre, tao lang tayo. May mga kanya-kanyang kayabangan, may mga kanya-kanyang gusto na baka hindi mo naman gusto. Pipilitin mo lang gustuhin. Diba, brother? Kung magaling ka. Period yun. Wala nang explanation doon. Ang gagawin mo na lang, mag-practice ka, mag-research ka, hanapin mo yung sarili mo kung saan ka nababagay. Kasi brother, hindi lahat ng napanood mo sa video, pag ginaya mo, pwede sa'yo. Madalas, pangit. Pag pumasok ka sa Magic Club, kailangan panindigan mo yung meeting nila. Meron silang mga activities na ginagawa. At hindi lahat ng Magic Club, magkakapareho ng mindset. Kaya nga maraming magic club dito sa Pilipinas, nag-aaway-aaway din sila Nasa loob sila ng club Yung iba may mga personal na galit. Yung iba naman naiinggit kasi walang props na ganito, tapos siya meron. Yung iba naman madami show, tapos hindi napapasahan to, nagdamdam to, umalis sa club, lumipat sa ibang club. Ang ending, nagkawatak-watak din sila. Pero hindi lahat ng magic club ganon, ha? May mga magic club pa rin talaga na matitibay, na sumusunod sa rules and regulation nila. Wala akong babanggitin dito. Kayo na lang ang maghanap. Ay, singit ko lang mga brother, no? Merong mga kliyente na nagbayad ng mahal sa tamang presyo daw, no? Sa isang professional magician daw, pagkatapos hindi nasunod yung mga pinangako ng magician at higit sa lahat, hindi dumating yung mismong kausap niya. Ito yung sagot dyan, mga brother. Una, ma'am, sir, hindi professional yung kausap mo. Pangalawa, hindi yun mahal. Kasi kung usapang mahal, maraming mahal. Yun ang professional. Try niyong kuhanin si Ivan. Lalabasan ka ng tigre nun. Pero putya ang mahal ng TF nun. Pero worth it. Lou Hilario, the Dean of Philippine Magic. Mahal yon, pero worth it. Marcos Ondibilla, Fluch. Kung kilala nyo si Apollo, ang hosting nun, 20K pataas. Host pa lang yon, ha? Yun ang mahal. Yun ang professional. Legit. At yun din ang dadating. Yan ang mga TF ng mga professional talaga. Ngayon, ang tanong, mga ma'am sir, kaya mo bang bayaran yon? Kasi kung hindi, malamang mapupunta ka sa non-pro. Kasi kung hindi, mga ma'am sir, malamang mapupunta ka sa mga 5K. 2.5, 3.5, 1.5. Walang masama doon kasi hanap buhay nila yon. Doon sila nabubuhay. Wala tayong magagawa doon. Pero may kaakibat yan na ganyang pangyayari. Pwedeng hindi sumipot, pwedeng iba ang pinadala. So, bakit ganon? Kasi ma'am sir, kung 2.5 to 5,000 mo na book, tapos itong magician na nagpanggap na professional,
merong nakausap na 7.5, aba kahit ako 7.5, kakanain ko yun. Hindi naman ako professional eh. Napakasimple lang ng sagot. Hindi na kailangan pahabain. Yung sagot na yan, mga brother, matagal nang nasagot yan. Pero syempre, hindi lahat ng nakarinig ng sagot, susundin yan. Sa hirap ng buhay ngayon, bira ng bira para makasurvive. Bilang panguli, mga brother, kung ako lang ang tatanungin ako to, hindi kayo, hindi ikaw. Kung ako ang tatanungin, sino ang pinaka-the best na Magic Club dito sa Pilipinas? Walang iba kundi ang TSC, The Story Circle. Kasi lahat ng hindi mo alam, alam nila. Kapwa magician, kaya nilang magican. Kaya ka nilang pabilibin ng hindi mo namamalayan. Yun ang magic para sa akin. Para sa akin hindi para sa'yo. At kung papasok ka doon, madugo ang pagpasok doon. Hindi basta-basta. Bakit? Magagaling yung mga nandun eh. Professional talaga yung mga nandun. Walang tagto 2.5 doon. Walang 3.5 doon. Walang 1.5 doon. Lahat ng nandun, may tira, may bitaw. Maraming salamat sa panonood ng video. At kung mahilig ka sa mga ganitong topic, sa mga ganitong content, pwede mo kong i-like, i-share, and i-follow na rin. Muli ako to si Jeffrey De Los Reyes at ito ang magic na walang daya. Konti lang. Woo!